form of darkness, every attack of the enemy, no? Bago siya makakapasok dito ay masusunog. At lahat na makakapasok dito ay masusunog lahat ng basura sa puso na hindi nakasali sa prayer. Welcome to our facilitator empowering night. No, ito sa totoo lang hindi ko to gagawin kasi sa totoo lang hindi ko talaga to kaya. Kasi alam niya ni Pastor Cristobal na ako, sa totoo lang bago pa lang ako sa buhay Kristiyano kasi nung baby Christian ako 2015, 2016. Pagdating ng 2017 na backslide ako sa Panginoon. So ibig sabihin yung 2 years na yun, no, yun yung una kong pagkilala sa Panginoon. No, nagsimba ako pero hindi ako ganito kalalim noon. Bale yung sa akin lang, simba, no, parang curious lang ako sa mga time na yun. Tapos dumaan ako sa pagka-backslide ng 8 years. Tapos nakabalik ako nung nagkasakit yung nanay ko. Tapos na ano siya, muntik na matay. Kaya yun ang dahilan, yun ang ginamit na tools ng Panginoon para makapaglingkod ako sa kanya ulit at para makabalik ako sa kanya. No, masakit lang yung pamamaraan niya pero nakabalik ako. So nakabalik ako nung May, Panginoon. Kaya wala talaga akong karapatan na ipagyabang na magaling ako. Wisdom na ibinibigay ng Panginoon. Hindi ko kayang saliriliin. Kasi sabi ko, na-realize ko yung gift of the talent. No, binigyan siya ng isang talent. Yung isa binigyan ng 5, isa binigyan ng 3. Pero, no, ilang increase pinalago nila. So ibig sabihin, pag binigyan ka ng Panginoon ng wisdom, tapos tinago ko lang. No, sinabi na sa akin ng Panginoon, no, nabasa ko sa kanyang salita. May pananagutan ka sa tinago mo. No, kaya ko pinareveal sa iyo, kaya ko ibinigay sa iyo. Part mo sa iba, hindi para kung sabi sa pa iluom, itago, no, ilibing. No, kasi kung maalala niyo yung story, ilibing niya yung gift ng pera. Ang rin ng Panginoon. Kaya nga magsishare ako ng gospel. No, habang nagti-teach ako sa inyo ngayon, no, tinitrain ko din yung sarili ko kasi no, nire-ready ko yung sarili ko kasi magpapatayo din ako ng church dito sa amin, no. Habang nagpaplano pa lang ako, no, dito ko muna tinitrain yung sarili ko at no, dito ko tinitrain habang bakante ako, wala pa akong church, no, makakapagturo pa ako kasi kung may church na. Jesus. Pero habang may time, no, gawin natin for the glory of Jesus. Hindi busy. Kasi minsan yung busy, yan yung gagamitin ni Satan para mawala ka sa Panginoon. Pero magiging busy, kahit busy tayo, may busy pa rin, pero no, hindi naging hadlang para may. At itong topic na nandito ngayon dahil no, you are desiring. So let's be equipped. Pagkakataon na ma-equip tayo, no, gawin natin. Kung busy man, hanap talaga tayo ng paraan. No, kaya ka nag-equip, hindi kasi yung atleta kasi, tinan nyo yung atleta, nag-equip siya. Bakit ka nag-equip? Gusto ko talagang manalo. Ano yung rason? Bakit ka gusto manalo? Para makakuha ng premyo. Ano yung pinakamalalim na rason? Para makatulong sa parents ko. Ganun yung mindset nila. No, ginagawa ko ito para makatulong sa parents ko. So ibig sabihin, nag-equip ka ngayon, nagti-training ka, nagsasacrifice ka ng oras mo, o nagsasacrifice ka ng panahon mo dito. Pero hindi naman tayo magkakilala, nagsasacrifice ka. No, kasi ang goal mo diyan para makatulong sa kapwa. No, sa mga taong mahihina. So gusto mo mag-equip. Kasi pag hindi ka mag-equip, hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang ayusin ang isang bagay pag wala kang tools. No, alam niyo po ba? Tawag siyang lack of knowledge dahil hindi dahil wala siyang knowledge. May knowledge siya, kaya nga lack
of knowledge. May knowledge siya. Knowledge. No, mapapahama kang isang tao. Alaman, hanggang dyan ka na lang. Kaya nga, pagkatapos ng knowledge, dapat masundan ng wisdom. Hindi pwedeng gusto mo makapagtapos ng pulis, no, pagkatapos mo, gusto ko pangarap ko maging pulis, pagkatapos ko mag high school, hindi ka na magpropose sa college. Or pagkatapos mo ng college, hindi ka mag-OJT. No, bakit may OJT? Kasi kung ano yung natutunan mo sa college life, no, kung ano yung natutunan mo sa kurso mo, no, dadaan ka ng apprentice, dadaan ka ng OJT. Oh, ang tawag sa OJT, on-job training. No, nagtatrabaho ka pero walang sahod. Nagtatrabaho ka para ma-equip ka. No, yung ano na yung part yun sa ng ano process natin, kailangan mo mag-OJT sa actual na yung natutunan mo i-apply mo. Kaya nga i-explain ko ngayon yung ano yung pinagkaiba ng wisdom at saka sa knowledge. No, ang knowledge, yung knowledge, kung yung idea. Pero pag hindi mo ginawa yung idea mo, no, hindi mo nagawa yung natutunan mo, no, useless yung natutunan natin. Kaya nga kailangan siyang i-apply. Thank you, Jesus. Para mag no, makikipagluto, kay isyari mo mong pero pag hindi mo nagamit yung knowledge mo, no, pag hindi mo na-apply yung knowledge mo, pwede ka mapas mo. So, ang knowledge, idea mo. Yung wisdom, na kasi hindi natin halimbawa, pag may mga ano, may mga screw, no, hindi yan basta-basta matatanggal sa kamay lang. Halimbawa, pako, pukpukunin mo ang pako, pupukpukin mo yung pako. Hindi mo siya basta-basta mapukpok ng gamit ang kamay. So, kailangan natin ng tools para mas magamit. May minsan may mga heavy equipment. Kasi ang gagawin yan, hindi na kaya. No, kasi pag gagamitin sa sariling kamay, mahirapan yung tao. Pag nagbungkal ka, no, magbungkal ka, aabot ka ng 5 oras para mabungkal mo lang yung ano, gagawa ka ng safety tank. Hindi na. So, ibig sabihin, yung tools natin, no, hirapan tayo. Hirapan tayong gawin. Thank you, Jesus. No, let's be equipped. No, desire na mas ma-equip pa. Thank you, Jesus. Yung topic natin ngayon, preach with power. Preach with impact. No, kailangan, kasi yung impact na yan, no, may impact, ang purpose ng impact, para mag-preach ka na impact. Pag sumuntok ka ng isang tao, dapat matumba talaga. Hindi pwedeng masuntok mo lang. Ako, atleta kasi ako noon. Discourage ako. No, every time si Jesus nag-preach, marami talagang nayayanig. May iba, umiiyak, may iba nagagalit. May nayayanig. Meaning ng impact. Impact means of one object coming forcibly into a contact with another. There was the sound of a third impact. O the action, kasi kung magaling ka magluto, kung masarap yung restaurant mo, ang tao nakakain dyan, kahit hindi mo na utusan na mag-endorse, hindi niya talaga mapipigilan na mag-endorse ng iba, mag-endorse sa iba. No, hindi niya mapigilan na yung product mo i i-advertise diyan sa ko na kainan saan? Doon, masarap na, mura pa. Sa saan banda? Sige, samahan ko kayo. Anong bukas? Punta tayo. So, kahit yung tao na hindi mo siya sinabihan, pero dahil masarap yung pagkaluto mo, may impact. Pag nag-preach pala tayo, pag nag-share pala tayo ng words of God, tapos
no? Puno ng wisdom, knowledge, understanding. No, may impact talaga sa tao. At yung tao na nashiran mo, magsishare din yun sa iba. Thank you, Jesus. Sabi dito sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So ang purpose pala bakit mo siya i-rebuke, hindi dahil galit ka sa kanya. Ang purpose bakit mo siya tinuturuan, hindi dahil kay medyo hindi mo nagustuhan yung ginawa niya. Kaya nga may isa sa fruit of the Holy Spirit yung kindness, yung may concern ka sa tao, gentleness, patience. Yung pagtuturo ay pasensya. Minsan pag learner, nakaka-bless lang may mga tao pagturuan mo learner. Pero ako noon, pagturuan ako ng mentor ko noon nung 2016, kasi 2 years ako nagsimba noon. No, hindi ako kala ko hindi ko talaga naintindihan yung salvation noon. Kaya nabakti ba ako? Hindi mo siya tinuturuan para insultuhin. No? Kaya mo siya nire-rebuke dahil mahal mo. Hindi mo, yung iba kasi, dahil purpose mo, siya sa kanyang pagkakamali. Iko-correct mo siya, hindi para nasugatan na, lagyan mo pa ng Nawala po kayo, Pastor. Walang boses po. tayo, maging effective Christian tayo. Ito yung pinaka Nawala yung tingog, Pastor Del. dadaan muna tayo. Dadaan muna tayo sa holiness. Kaya nga sabi ni Jesus, take up your cross. Again, yung pinaka-unang requirements, you must be born again. Anong gagawin ko para makapasok sa langit? You must be born again. Dawaton mo si Jesus. Aminin sa born again, nagbabago. Every time, part sa holiness, yung love your enemy, part yan ng holiness. Yung pagtimpi, hindi pagsisinungaling. Meaning, set apart. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng ibang tao, ng unbeliever, dapat kakaiba tayo sa kanila. So, ibig sabihin, may pinagkaiba tayo sa unbeliever. Yung mga tao nagmamahal sa kanya. Pero yung Kristiyano, mamahalin niya yung mga tao hindi nagmamahal sa kanya. Kaya nga sabi ni Jesus, love your enemy, love your neighbor as yourself, and love your enemy. Hindi Pastor Del, hindi nawawala ka po yung boses makakabangon. mo, Pastor.
Ginawa, Huwag Pastor. na huwag mong hayaan na hindi ka makakabangon. Kung gusto ng Panginoon na makakabangon ka. Kaya sabi niya, pag nadapa ka ng isang beses, kailangan mong bumangon ng ikapitong beses. Kasi pag nadapa tayo, imagine lang natin, no, every time na magkakasala tayo, every time na sigaw tayo, gawa tayo, makakataas tayo ng buto, agad, nadapa ako. So ang isipin mo, huwag mong isipin na nagkamali ka. Ang isipin mo, paano ka makakabangon sa pagkakamali yan. At isipin mo rin, ano yung dapat Del, matutunan nawala sa pagkakamali na ito. Ibig sabihin, pag nadapa ka, ang una mong isipin na illustration, ganito. Imagine mo na lang, nadapa ka sa may release ng sino nga Wala may na lang magtingog tay. Hallelujah, thank you Jesus. Chapi. Ito, okay na? No, pag nadapa ka o nagkasala ka sa Panginoon, ang isipin mo agad, pag nadapa ka, isipin mo na lang, nadapa ka sa release ng train na may paparating na malaking train. Isipin mo rin, 20 meters na lang. Tatayo ka pa ba? Hindi. Pag 20 meters na, tatayo ka talaga. Kasi pag hindi Kristiyano ako, nagkakasala pa rin ako, sayang Kristiyano ako. And always remember, iba yung nagkasala sa nagpakakasala, nagkasala sa nakasala. No, iba yung nagkasala sa makasalanan. Iba yung nakapatay sa nagpakamatay. Naintindihan niyo po ako? Iba yung nagpakamatay yung tao, ibig sabihin intentional. Walang takot. Iba yung nakapatay. Maybe nakapatay siya sa sobrang galit, pero hindi porket nakapatay siya, kriminal siya. Lahi siya ng kriminal. May mga tao talaga na may sakit sa high blood, mainitin yung ulo, or napuno na, kaya niya napatay yung isang tao. Or may mga babae na ginahasa, pero dahil pinoproteksyonan yung sarili niya, naluba niya, nasaksak niya yung tao. So ibig sabihin, iba yung nakapatay ka sa nagpakamatay. Yung nagpakamatay, intentional or mamamatay tao. Yung mamamatay tao, siya talaga ang hahanap ng paraan para magkapera. Pumatay ng tao. So maliwanag, iba yung nagkasala sa makasalanan. Iba yung So, kung nadapa ka, papatawarin din naman tayo ng Panginoon, pero may consequence na lang. So, wag natin isipin yung consequence. Yung consequence na yun ang magtuturo sa atin para umiwas sa ganung pagkakamali. Kasalanan. Pero ayaw nyo sa consequence. You must face. Pero dapat natin yung consequence na wala ang Panginoon. Hindi under. Pero kung haharapin mo yung consequence, hindi kasama ang Panginoon. I can't live without. Kaya sabi ni David, sabi ni prophet, pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos, pero mamamatay pa rin yung anak mo. No, instead na mamamatay ka rin, yung mamamatay, anak mo na lang. Instead na dalawa kayong mamatay, isa na lang ang mamamatay, anak mo. Maliwanag, ang Panginoon ay nagpapatawad, pero may consequence nga lang. Kaya nga, namatay talaga yung anak ni David, pero pinatawad siya ng Panginoon. No, ganun ang Panginoon. Every time na magkakasala tayo, no, Lord, tatanggapin ko yung consequence, Panginoon. Patawarin mo lang ako. Kasi yung consequence, yan ang magtuturo sa atin para umiwas sa kasalanan. Kasi yung kulungan,
Hindi siya dinesign, no, yung kulungan. Sa batas, yung tao na kokontrol yung pagkakasala. No, dati pa kitang pinatay. May mga ganung klaseng away, naririnig ko. So, ibig sabihin, nang dahil sa consequence, batas, hindi nagagawa ng tao. Minsan, kahit may batas na, nagagawa pa rin. Pero, no, sa gawa ng kasalanan. Kailangan, sabi ni dito, kailangan dasan. Iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya, kung ano ang nararapat. O kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Napansin nyo ba? Yung word na magaling magturo, nasa huli siya. So parang ang revelation ng Panginoon dito, bago ka maging magaling sa pagtuturo, no, kailangan muna nating ayusin natin. Hallelujah. Pastor din. Is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even dividing asunder of soul, spirit, and the joint marrow. Grabe, no? Napaka-powerful. Napaka-powerful ng message, no, ng salita ng Diyos. Kahit yung libro, kahit yung Bible, no, old na. Pero pag nabasa mo yung salita ng Diyos at naintindihan mo, matutusok talaga sa puso ng bawat. Mali yung katawan dito. Para i-display salita ng Diyos. Pwedeng i-preach natin yung gospel, ipatama natin para makaganti. No, dapat yung gospel, i-preach natin siya para patamaan yung tao para mabago yung perspective niya. Mabago yung mindset niya, mabago yung pananaw niya sa buhay, at mabago yung buhay niya. And his life will never be the same again. Dapat yun yung motibo natin sa pag-preach ng gospel. Pero pag nag-preach tayo ng gospel, no, ipapatama natin sa tao na andun sa church mo o andun sa Bible study mo, ipapatama mo sa kanya. At yung message na yun para lang sa kanya, questionable din yun. So, kailangan yung message na ipipreach mo, hindi siya pwedeng sa isang tao lang. Dapat sa lahat. Kasi pag ipapatama mo lang sa isang tao, ang tawag doon, revenge. So, iwasan natin para maging effective preacher tayo. No, may impact yung preaching natin, huwag nating ipatama sa iisang tao lang. Kasi kung hindi mo rin ipapatama yung word of God, no, masasayang yung pamasahe ng tao. Masasayang yung load mo kung hindi ka matatamaan sa preaching, hindi ka mai-equip. Thank you. Masasayang yung pagkain kung hindi mo makakain. So yung word of God para maging impactful siya, kailangan mo talaga i-heart to heart yung bawat isa.
Hindi lang para sa isa, kundi sa bawat isa. Pangit din yung nagluto ka sa buo sa bahay para sa isang tao lang. Hindi. Magluluto. Para maging effective Christian tayo, be ministered first. No, habang ginagawa mo ang topic mo, habang ginagawa mo yung ipipreach mo, ikaw muna ang unang masama. Sa mga tao, halos maputol lang yung ugat sa leeg. Pero pagdating sa discipleship, no, this year, makukumpleto na yung disciple mo. No, makaka-open ka ng mga Bible study. Sa kuman, mahirap. Thank you, Jesus. Kaya napakahalaga talaga, bago natin gawin isang bagay, tayo ang ma-minister. Kanya, pag nagluluto tayo, sino sa ito magaling ka magluto, marunong ka magluto? Di ba pag nagluluto ka ng ulam, bago mo siya isi-serve, no, habang niluluto mo, tinitikman mo. So, ang unang nakatikim sa luto mo, ikaw mismo. So, habang nagpe-prepare ka ng word, para mas maging effective, magkaroon ng impact, dapat tayo una ang mami-minister. Yung salita ng Diyos, hindi ng tao. Intended siya para din sa atin na nagpe-preach. Kasi pagkatapos mong tikman, nung iserve na siya, no? Kakain ka rin ng sabay sa. So ibig sabihin, kaya nga itong ginagawa ko, nire-record ko 'to siya. Pero minsan yung record putol-putol. Pero minsan okay din. Kaya nga encourage ko na makaka-join talaga ang bawat isa. Kasi minsan yung record hindi siya available. Kaya sabi ko, habang naka-record to, pagkatapos ng preaching, pinapakinggan ko din to siya. Kaya nga sabi ko, ang message na ito para din sa akin, para sa ating lahat. The word is not just informational, but transformational. Kasi yung word of God, para maging impactful siya, hindi mo siya pwedeng gawing para magkaroon ka lang ng ang galing natin sa to ka na bang storytelling, pero hindi natin ang pinagkaiba ng wisdom and knowledge. Yung knowledge is yung paano mo magkaroon ka ng idea. Yung wisdom kung paano mo na-apply kung ano yung idea. Yung knowledge, isusuot yung seatbelt sa kotse. Anong purpose niyan? Para pag maaksidente, hindi masyadong malaki yung impact. So ibig sabihin, wisdom kasi nga in-apply mo. Yung natutunan mo, tapos nilagay mo yung seatbelt. Ibig sabihin, hindi lang yung nakikinig, hindi lang magkakaroon ng idea. Kundi yung goal mo, itong message na ito, yayanig sa puso ng bawat isa, itong message na ito, may goal ka. Dapat magkaroon sila ng realization sa topic na ito. Na hindi
hindi niya malunok yung okra. Kung bakit? Parang hindi ko kaya. Pero kahit hindi niya malunok yung okra niya, no, hindi kaya ng sikmura niya, pero ang makaka-benefit niya kung kakainin niya yun, maganda yun sa kanya. Minsan may mga teaching, may mga rebuking na masakit, tanggapin. No, pero pag in-apply mo yun, ikakabuti. No, minsan mapapait yung ampalaya. Yan. Pero pag kinain mo yan, may magandang impact sa'yo. Kahit walang, para sa'yo, walang lasa. Panyawan. Mapait siya. Pero pag nilunok natin, tayo ang makaka-benefits. Kaya napaka-powerful lang salita ng Panginoon. Don't preach what is popular. No, hindi natin pwedeng i-preach. Oh, no, i-preach natin. Kasi yung pero kailangan mong harapin yung consequence. So, ibig sabihin, pag nagturo tayo, kailangan natin ituro talaga yung katotohanan. Hallelujah. Kapag Pastor Deng. Kahit yung mga, no, may mga sikreto ka, may mga paska noon na hindi mo kayang sabihin sa parents mo. Na-testify mo siya, nasasabi mo siya sa mga na pinagkatiwalaan mo. Amen? So, ibig sabihin, pag best friend kayo, lagi kayo nag-uusap, nasasabi mo ngayon yung mga deep secret mo. Alam niyo po ba, pag, no, pag best friend mo yung Holy Spirit, no, si Holy Spirit, no, na hindi mo pa nalang. Revelation kasi, para maro kagakalot bago magkakaroon ng tubig, no, kailangan malalim muna ang paghukay. Magkaroon ng tubig. Thank you, Jesus. No, kailangan maging close tayo. No, kasi ang revelation, yun ang nagpapatay siya. Sabi sa ak. Preach with revelation. No, kailangan, hindi pwedeng mag-preach tayo na walang revelation. Hindi pwedeng mag-preach tayo, hindi pwedeng mag-preach tayo na para tayong nagbasa. Siyempre, sabi ng tao, kung nagbasa ka lang pala, kung binasa mo lang yung John 3:16, marunong naman ako magbasa. Pero hindi ko nga lang maintindihan. Pareho kayong marunong magbasa, pero hindi niya maintindihan yung deep, yung malalim na pagkakaintindi. Kaya nga, preach with revelation. Kailangan natin. Kasi, pag nag-preach ka, tapos puspos ka ng banal na espiritu, kasi yung Holy Spirit, apo yan.
Imagine, ang rice. Rice, hilaw. Yan yung word of God. Tapos, babasahin mo lang sa tao, tapos yung rice na galing sa sako, ipapakain mo sa tao. Magugustuhan niya. Magugustuhan kaya nila. So, ang bigas, kailangan maluto sa apoy. No, kailangan ilagay sa tubig. Tapos lulutuin sa apoy. No, yung Holy Spirit, simbolo tubig. No? Si Jesus, no, Jesus is the living water. At ang Holy Spirit din, ang simbolo niya, no, ang Holy Spirit din, simbolo niya, apoy. So, ang bigas, kailangan maluto sa tubig. Kailangan ilagay sa tubig. Pagkatapos mo ilagay sa tubig, pabukalan mo sa kalayo. Hindi siya maluluto pag hindi mo lalagyan ng apoy. So, yung Word of God, kung babasahin mo lang sa tao, hindi siya magiging impactful. Pero pag niluto mo yung bigas, no, sa apoy, at tapos nilagyan mo ng tubig yung bigas, pag naluto yun, no, magpapasalamat yung tao. Mabubusog siya. Oh, ang sarap ng bigas nyo ah. Masarap yung pagkaluto, sakto lang. Ito yung gusto ko kasi maluto na. Kung bibigyan mo yung tao ng bigas o kanin, syempre ang pipiliin ng tao, kanin, kasi alam niya, yun ang makakatulong sa kanya. Kasi mabubusog siya. So para maging impact, para magkaroon tayo ng impact, kasi ang Holy Spirit, siya luluto. Be a prayerful preacher. Every time na mahimo kang magiging ano ka, magiging prayerful ka as a teacher, as a prayer. Every time we pray in the realm, in the spirit, nagbabaga ka tayo. Lalong tatagal, lalong lumalawak yung apoy. Parang sunog ba? Nagsimula sa maliit, panahong tuhod ka, bumabalik tayo. The more na matagal yung prayer mo, the more nalawak. Okay. Panginoon, preach the gospel. Pero, no, kaya nga sabi ng Panginoon, you must be born again. Kailangan mo nating mabago. Pag may kagalit ka sa tao, don't preach the gospel. Kasi yung requirements na mag-preach ka ng Jesus doon sa mga apostoles niya, He commanded them not to depart, but to wait for the promise of the Father. Sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Samaria, sa Judea, hanggat hindi nyo natatanggap ang banal na Espiritu. Parang sinasabi, if you are not, wag ka magpapasalitate, wag ka mag-evangelize if you are prayerless. If you are prayerless, powerful. Thank you, Jesus. Wag na, iwasan natin yung, okay, be born again, mabago sa tao sa mag-preach sa gospel. Ang unang requirements para makapag-serve sa Panginoon is tanggapin siya. Kasi I believe, every time na nabubuhay tayo nakasama ang Panginoon, dahan-dahan tayong binabago ng Diyos. Kaya nga,
Ayaw ng Panginoon na makita yung bata sa spiritual. Kaya because, no, Christian life is not a playground. It is. Yung mga tao, kain ng leon, tapos hinihila mo. No? Sa spiritual rin. Po sa banal na espiritu. Ayaw og ministry. Don't minister, don't preach the gospel. Pero yung mga apostoles, sobrang excited na. No, alam naman natin yung disciple ni Jesus, nung disciple pa sila, hindi pa sila apostoles. Yung no, kaya lagi sila pinapagalitan ni Jesus. Sabi ni Jesus, napakaliit ng inyong panampalataya hanggang ngayon. Hindi niyo pa rin ako kilala. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nag-i-increase sa panampalataya. So, kaya yung mga disciple ni Jesus, dumaan talaga sa pagka-disciple. Disciple means discipline, disiplina, correction, rebuking. Kaya, nung nakita ni Jesus, nag-grow na yung disciple niya. No, hindi na natiling disciple yung mga disciple ni Jesus, naging apostoles. No, nilagay ng Panginoon sa next level. Nung napuspos sila ng banal na espiritu, naging apostoles. Oh, he commanded them to depart but to wait. Kasi ito yung promise ng Panginoon. Sabi niya dito, for the promise of the Father, hintayin niyo ang pinangako ng Ama. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Hallelujah. So, ang requirements pala, bago ka mag-preach ng gospel, kailangan mapuspos ka ng banal na espiritu. You shall receive the power. Kung na-receive na yung power, na-receive mo yung banal, yung anointing ng Holy Spirit, you shall be witness. Natawa niyo, nauna yung receive when the Holy Spirit, nauna yung i-receive ng Holy Spirit. Pagkatapos, next stanza, and you shall be witness to Jerusalem. Naatay katungod mo preach the gospel kung napuspos ka sa banal na espiritu. Because I believe, pag ang tao na puspo sa banal na espiritu, naa ang 9 fruits of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, worthy ta mo share sa gospel kaya napuspo sa banal na espiritu. Kung inyong lantaon, una ang receive sa Holy Spirit, bago ang ministry. If you are prayerless, if we are prayerless, we are powerless. Ibasawan ako, nanay ko dire. Kung minsan para akong kutsilyo, matalim kong magsalita. Pero tandaan, gaano man katalim ng kutsilyo, gaano man katalim ang kutsilyo, kung hindi ka masusugatan o hindi ka masusugatan kung hindi ka natatamaan. Bisag unsa pa naka powerful ang message ng Panginoon. No, kung hindi mo yan ipapatama sa tao. No? Walang saysay. No, magiging useless. Kahit gaano ka talim ng kutsilyo, kahit gaano ka powerful ng word of God, kung hindi natin isigaw, no, hindi natin i-share yung gospel with filled of the Holy Spirit, no, hindi nila mababenefits yan. So kailangan yung word of God ipatama talaga sa tao. Rebuking, dapat nag-preach ng gospel, patamaan lahat, hindi pwede isa lang. Kaya kung isa lang, pag patatamaan mo lang yung taong medyo na-open ka, patamaan mo siya para makaganti, nasa mali yun. Kaya nga, don't preach when your emotion is wrong. Kailangan filled ka ng Holy Spirit. Because we believe, pag filled tayo ng Holy Spirit, hindi mahirap magpatawad. Hindi mahirap, no? Hindi mahirap mahalin yung kaaway. Thank you, Jesus. Kasi ningon biyang Ginoo, ayaw og ampo nako. No, kasi minsan kasi nagyayabang tayo. Nag-ampo naman ko 2 ka oras. Lord, nagtulo ko na dungog to nimo. Minsan hindi. Walay guide. Pag hindi guided yung prayer natin sa banal na espiritu, sariling sikap yun.
Tapos sabi ng Panginoon, wag na wag kang manalangin ngayon. No? Bumalik ka muna. No? Makipag-ayos ka sa mga taong dili mo okay. Kaya bisa nag-ampo ka 2 ka oras, useless. Para kang naghukay ng gold na wala kang guide. Naghukay ka ng gold na markabahala na. Kay medyo naamay ko na, medyo may pagka-gold-gold man yung lupa, eto na yon. Bungkal. Tapos nakahukay ka na ng mga 20 meters or 60 meters. Tapos wala. So, ganun ang nangyari sa spiritual realm na para kang naghukay, aasahan mo na makakakuha ka ng gold, hindi pala. So, ibig sabihin, useless. Nagpagod lang tayo sa walang dahilan. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga treasure hunter, naghuhukay yan, pero may guide. May mga mapa yan. So, ibig sabihin, kailangan natin maging guided sa banal na espiritu o guided sa salita ng Diyos para malakaran natin at hindi masayang yung pagsakripisyo natin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Panginoon sa Corinthians, your labors in the Lord is not in vain. Kung sa panahong nagsiserve ka, sa panahong nagpipreach tayo ng gospel, nagpapatawad tayo ng tao. Kasi kahit araw-araw tayo sa simbahan, araw-araw tayo nag-preach, marami tayo nag-preach, pero pag may kagalit tayo sa tao, sabi ng Panginoon, pag hindi ka magpapatawad, my principle is, hindi rin kita papatawarin. Para kang nagukay ng 60 meters na lalim, napakalalim na. Pero wala kang nakuwang gold. Useless, nagpagod ka lang. Nagsayang ka lang ng oras. Para hindi masayang yung preaching, para magkaroon ng impact, kailangan makipagsundo muna tayo sa mga taong nakasama sa itong kasing-kasing. Because we believe, if you are filled with the Holy Spirit, hindi mahirap magpatawad ng kapwa. Amen? Kaya nga si Peter, tinan nyo gaano ka-powerful yung preaching ni Peter. Hindi dahil powerful, hindi dahil magaling siya. Si Peter, mangingisda. Pero anong sabi dito? Habang nagsasalita si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. Hallelujah! If you are filled with the Holy Spirit, bawat bigkas mo, may apoy, nakakasunog. And always remember, si Peter, hindi dahil napuspos yung mga tao, dahil magaling siya. Hindi siya magaling. Wala siyang potential mag-preach dahil mangingisda siya. Wala siya grado. Wala siyang pinag-aralan. Pero, yung kinakausap niya dyan, mga Hudyo, may mga pinag-aralan. Kaya kung babasahin mo, kung curious ka sa verse na ito, kung babasahin mo yung Gawa 10 hanggang pababa, maraming naligtas. At maraming namangha. Kasi nga, kilala nila si Peter na isang mangingisda, hindi naman known sa lugar nila. Walang pinag-aralan. Hindi siya kung sa panahon nila, lawyer. Kasi yung lawyer sa panahon natin ngayon, yun yung sa panahon nila, yung mga parisi. Mga leaders. Maraming alam sa kautusan, sa law. So Peter, namangha sila na masyado dahil, tapos natanggap nila yung gift of the Holy Spirit, yung speaking tongues, napuspos sila ng banal espiritu. Kaya nga, habang nagsasalita si Peter, napuspos ng banal na espiritu, dapat ito yung desire natin. Hindi natin mapupuspos yung tao habang nagpipreach tayo. Kaya nga, impartation through teaching. Kaya nga, habang nagtuturo ako sa inyo ngayon, parang nayayanig yung puso nyo ngayon. Ito pala, may something new sa spirit mo na natutunan mo ngayon. Kaya nga, pag nag-preach tayo, pag we are covered by the blood of Jesus and we are filled with the Holy Spirit, may impact. Yayanig talaga sa mga pusong wasak. Yung mga pusong wasak, mare-restored. Yung mga taong hopeless, magkakaroon ng hope. Yung mga taong sira, maaayos. Kasi nga, filled ka ng Holy Spirit. Maraming nababago dahil filled ka ng Holy Spirit. Yung napakain mo sa tao, hindi bigas, kundi rice, ready to serve, lutong-luto. Hindi hilaw, hindi lata, luto talaga. Kasi nga, may apoy. Andun yung the living water, Jesus Christ. And always remember, if we are preaching without fire, para nating pinuputol yung plastic, mapuputol man siya, madideliver mo yung salita ng Diyos, pero mahirapan ka. Kailangan mong mamuwersa, kailangan mo talaga mamuwersa para maputo lang. Minsan mahirapan ka pa kasi matigas.
Pero, pag yung kutsilyo na yan, ilalagay mo muna sa apoy. Pag yung kutsilyo na yan, ilalagay mo muna sa apoy bago mo putulin yung plastic, ano siguro ang mangyayari? Kahit hindi ka na mamumuwersa, hindi ka na mag-e-effort, no, ilagay mo lang yung kutsilyo, kusang mapuputol yung plastic. Kasi nga, napakainit, nagbabaga. Amen? So dito, kailangan mo ng sarili mong lakas. No, mahirapan ka. Mapapagod ka. Kuminsan nga, masusugatan ka pa kung nagkamali ka. Pero dito, hindi mo na kailangan ng lakas. Pag yung kutsilyo na binabad mo sa apoy, pag ilagay mo yan sa plastic, kusang mapuputol. In short, madali na lang. No, ito yung preaching with fire. Pag nag-preach ka na may apoy ka, no, yung mahirap, paniwalaan, yung mga addict, yung mga prostitute, yung mga taong hopeless, gusto na magpakamatay, pag nakarinig yan ng salita ng Diyos, tapos may deep revelation, hindi lang bigas ang kinakain mo, kundi niluto mo pa, dahil filled ka ng Holy Spirit, yung gusto na magpakamatay, gusto nang mabuhay muli, at kasama ang Panginoon, ang mag-serve sa Panginoon. Kaya sabi dito, trust in the Lord. No? Magtiwala ka sa Panginoon with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him. I-acknowledge mo ang Panginoon. Wag na wag kang mag-lean sa sarili nating lakas. Kasi pag nag-lean tayo sa sarili nating lakas, para tayo nagputol na walang apoy. No? Mapapagod tayo. Pero, pag pinutol natin, bago natin pinutol yung plastic, babad yun sa apoy, no? Madali yung putulin. Kasi nga, kahit hindi ka na mamirsa, kusang mapuputol. Yung trabaho natin, mag-preach. Hindi natin trabaho, no? Napilitin yung tao. Because I believe, pag nag-preach ka, tapos puspos ka naman ng Espiritu, no? May something, no? Kahit gaano ka-devoted yung tao, may something na mayayanig sa puso niya. Kasi nga, may apoy. Thank you, Jesus. Ang sabi dito, pag nag-preach ka, tapos on understanding, para kang nagbabike sa bukid. O, tinan nyo ha, minsan, bababa ka talaga. Minsan, mapuputol yung kadena mo. Minsan, may lakas ka pa man sa simula, pero kung 5 kilometer, paangat lahat. No? May posibilidad na mag-give up ka. May posibilidad na hindi mo makaya, bababa ka na lang at itutulak mo na lang yung bike mo. Yung bike mo, dinisign siya para ikaw ang sasakay. Pero dahil nahirapan ka, nag-give up ka na lang. Nakakapagod na. Kasi nga, sariling lakas. Pero what if ganito? Pababa. Alam niyo po ba, pag nag-share ka ng God's revelation, tapos puspos ka ng banal na espiritu, no, para kang nag-bike ng pababa, kahit hindi ka na mag-pedal, no, kahit hindi ka na mag-effort, no, kailangan mo lang mag-guide. So, ibig sabihin, ang Word of God, hindi mo siya kailangan, no, sariling effort. Alam niyo ba ako? No, i-reveal ko sa inyo, pag nag-share ako ng gospel, pag nag-aaral ako ng ganito, itong topic na ito, ngayon ko lang itong ginawa, alas 5. Itong topic na ito, ngayon ko lang itong ginawa, alas 5, tapos alas 6. Habang ini-edit ko siya, habang iniisip ko ano yung susunod gagawin ko, habang ini-edit ko siya, doon na ako nag-study. Hindi ko na to ini-study pa. Because I believe, no, hindi ako naglilin sarili ko. Kasi ako noon kasi, pag nag-study ako ng Word of God, abutan ako ng 3 oras. Pinapractice ko. Imagine na 3 oras, ini-study ko yung Word of God. Wala namang masama na pagsigapan mo na mag-study. Pero sabi ko, na-realize ko ngayon, kung yung 3 hours na ini-study ko, nagsuking na lang sana ako ng 3 hours. Ang Panginoon pa ang magsasalita sa preaching, hindi ako. Kaya nga, don't lean in your own understanding. Ako, minimorize. Kailangan, para maging effective preacher tayo, kailangan mo lang i-memorize yung, i-familiarize yung title mo. Kailangan mo lang intindihan ano yung goal mo sa topic na ito. No, yung goal ko sa topic na ito, maging effective, maging impactful. Dapat filled tayo ng Holy Spirit, yun yung goal ko dito. Kaya sabi ko, sayang yung 3 hours na pag-aralan ko lang yung salita ng Diyos. No? Kung instead na pinag-aralan ko siya na matagal, no? Pinagpraktisan ko, ganoon, pinagpraktisan ko, ano yung sasabihin ko. Ngayon, hindi na. Inalagay ko, kung ano yung nasa screen ko, yun lang yung babasahin ko, wala nang iba. Kaya nga, God's revelation. Let the Holy Spirit be maging teacher. No? Let the Holy Spirit na siya ang maging teacher sa gabing ito. Kasi pag nag-preach ka, tapos
No, pinag-aralan mo yung salita mo hanggang ilang oras, mas okay yung nilaan mo sa pag-aaral, no? Imo na nang gisuking ng 2 oras. Mapupuspos ka pa ng banal na espiritu. Amen. Rebuild knowledge. Thank you, Jesus. No, kailangan i-reveal yung knowledge. Ibig sabihin ng revealed knowledge, ito yung hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi mo to matutunan sa school, hindi mo to matutunan sa mga opisina, sa trabaho, or sa mga NASA, sa mga scientists. No, ang yung revealed knowledge, ito yung pinapa-reveal ng Panginoon. Kasi pag in-apply mo ang revealed knowledge, no, ito yung nakuha mo galing sa Panginoon. Sa Panginoon lang, sa Espiritu mo lang ito makukuha. At pag na-apply mo ito, magre-resulta to ng good impact. No, wisdom, preaching with wisdom. Ito yun. Alam niyo ba yung context na ito? Malapit na tayo magtapos. Alam niyo ba yung context nito? Ito yung context na ito, bago to nangyari sa taas. Ito yung time na pinakain ni Jesus yung 5,000. More than 5,000 yun, alam ko. No, grabe yung milagro na ginawa ng Panginoon sa panahong iyon. Dahil, no, kung na-imagine mo yung tao, more than 5,000. So, ibig sabihin, pagod na pagod ang mga disciple niyan. Kasi, para kang nagbibigay ng ayuda, sila yung nagbibigay ng pagkain sa mga tao. No, pila. So, ibig sabihin, pagod sila. Hanggang sa makakain ng lahat. Nag-preach sila ng gospel, no, mayroong gutom na din sila, pagod na sila. Matagal ko na itong binasa, pero nang dahil sa topic na ito, may revelation ng Panginoon. Sabihin, basahin ko. Nang nakasagwa na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus naglakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka. At natakot sila, pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Grabe, no? No, 6 na kilometro. May tumatawag. No, 6 na kilometro. 6 na kilometro yung ano, 6 na kilometro yung no, pagod na pagod sila. Thank you, Jesus. May tumatawag. No, pagod na pagod sila sa pagsasagwan. Tapos inkwentro pang hangin, tapos nagpakita si Jesus. Kaya nga basahin ko yung dulo sa yelo. Basahin ko sa dulo. Hallelujah, thank you, Jesus. Sige, basahin ko. Narinig ba yung boses ko? Amen. Amen, Pastor. Pastor, apo. Okay. Tapos, basahin ko sa John 16:21. Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Grabe, no? Immediately, nakarating sila sa pupuntahan nung si Jesus sumakay sa kanilang bangka. Nung una, hirap na hirap sila dahil hindi nila kasama si Jesus. Kasi si Jesus, pinauna sila doon kasi si Jesus umakyat ba sa sa Bundok Olibo para manalangin. Pagkatapos, no, hirap na hirap sila. Tapos nagpakita sa kanila si Jesus. Tapos sabi dito sa 6:21, kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka. Inalaw nila, no? Inalaw nila si Jesus na sumakay sa bangka. No, kahit alam nila si Jesus na pwede namang lumakad sa tubig kasi nga naglalakad lang si Jesus, pero pinasakay pa rin nila si Jesus sa bangka. Anong nangyari nung pinasakay nila si Jesus sa bangka? At nakarating agad sila. No, immediately, on the spot. Marugkan ba? Marug teleport na itabuan iba. Kasi Jesus, wala imposible sa Ginoo. No, teleport ang mangyari. At nakarating agad sila. Nung si Jesus sumakay sa kanila sa bangka, on the spot, immediately, nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. So dito ko naunawaan, pag wala si Jesus, pag wala ang Holy Spirit, if you are not filled with the Holy Spirit, no, mahihirapan ka talaga. Pero, pag i-allow natin, bago tayo magpipreach ng gospel, so, tapos i-allow natin si Jesus sa puso natin, no, mapupuspos tayo ng banal na espiritu. No? Magiging madali ang lahat. Magiging impactful yung preaching natin. Kasi nga, kasama natin ang Panginoon at ang banal na espiritu. Hallelujah. No, alam ko, medyo nahihirapan kayo sa topic na ito, pero ang ipupoint ko dito, without the Holy Spirit. Because I believe, if you are filled with the Holy Spirit,
No, yung Holy Spirit talaga, yung fruit of the Holy Spirit ay magmamanifest. No, yung fruit of the Holy Spirit talaga ay magmamanifest. Kung ano yung inabsorb sa pom, pagpipigain yan, ang lalabas, kung ano yung inabsorb mo. Kung ang inabsorb mo sa pom, toyo, pagpipigain ko ang pom, ang lalabas dyan, toyo. Feel ka ng Holy Spirit, pagpipigain ka, pag makaka-experience ka ng bad situation, ang lalabas dyan, fruit of the Holy Spirit. Para mas maging impactful, no? Ito yung conclusion natin. Para mas maging impactful yung topic natin, no, yung gospel. No, because I believe, no, yung preaching the gospel. Because I believe kaya ka andito ngayon dahil naiintindihan mo yung gospel. Naintindihan mo kung gaano ka kamahal ang Panginoon, naintindihan mo kung gaano, no, kung gaano ka kasama, tapos ni-rescue ka pa rin ng Panginoon. No, sa kabila ng pagkakasala natin, sa kabila ng pagkakadapa, sa kabila ng karumal-dumal, no, yung brokenness natin, sa kabila ng doon tayo sa ilalim ng safety tank, no, ni-rescue pa rin tayo ng Panginoon. Naintindihan natin gaano tayo kamahal at yung ginawa ni Jesus sa cross. Kaya every time na magbababble study tayo, hindi natin wawalain yung gospel ni Jesus. Every time, hindi pwedeng ang topic natin, halimbawa, topic natin, purpose is better than potential. No, dapat sa conclusion, kasali yung gospel. Para maging impactful yung topic natin, hindi natin wawalain yung pagkamatay ni Jesus, the finished work of Jesus. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy na i-share. Kahit Old Testament yung i-preach mo, wag nating kakalimutan na isali yung gospel ni Jesus, yung pagkamatay ni Jesus. Kasi habang pinipreach mo ito, habang pinipreach mo yung gospel, no, dahan-dahan nilang maaalala at ma-absorb ng mga baguhan na grabe yung pagmamahal ni Jesus. Trace niya, no, for all have sinned and fall short for the glory of God. For the wages of sin is death. No, John 3:16. No, yan lang lagi nating isasali sa topic natin every time. Kaya nga, binago ng Panginoon yung perspective ko na every time na magti-teaching ako ng mentoring, isasali ko lagi, ibibida ko lagi yung gospel, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Para maging impactful yung preaching natin, hindi natin kakalimutan yung ginawa ni Jesus sa cross. Amen? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God, no, the salvation everyone who believes. Romans 1:6. So yung hindi niya ikakahiya sa Paul. So ibig sabihin every time na may Bible study tayo, no, wag na wag, no, yung gospel ng Panginoon. Para masayang yung teaching natin, para maging impactful, dapat yung ni Jesus. No, yung pagkamatay ni Jesus, para saan yun? Maririmat sa lahat. Para yung first love natin. Kasi every time makikita natin, nakakapanood ka ng no, laging mariremind sa'yo, marirepres sa'yo yung first love mo sa Panginoon. Na kahit gaano kalaki ng kasalanan natin, no, hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Pinatawad pa tayo. Thank you, Jesus. Meaning tonight, no, I hope may natutunan tayo. O hindi aksidente. No, hindi aksidente na naka-join tayo dito because I believe lahat tayo at gusto nating ma-equip at itong natutunan natin ngayon, gagamitin natin to for the glory of Jesus. Hindi para sa atin. And ano yung tutunan to para sa i-rescue yung kaluluwa. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, salamat Panginoon sa topic na ito. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Binigay mo kami ng instruction. Even I myself, Lord, na-amaze ako, Panginoon, sa revelation na ibinigay mo. Kaya nga, papakinggan ko to ulit. Maraming salamat.
Maraming salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Hindi mo kami binigo, hindi mo pinabayaan. At naniniwala kami, Panginoon, na itong topic na ito, ito ay yayanig sa puso ng bawat believers, Panginoon. Na kung magpipreach man kami, hindi pwedeng out of emotion. Hindi dahil para makaganti, kundi magpipreach kami patatamaan namin ang lahat. Hindi para sa isa. Kasi kung hindi kami mapupuspos ng banal na espiritu, para naming pinakain ang tao ng bigas. Para naming pinakain yung tao na hindi luto. Because we believe the power of the Holy Spirit. Kasi sa Apostle Peter, nung nag-preach siya, napuspos ng banal na espiritu yung tao habang nagsasalita pa lang siya. Ibig sabihin, may power, Panginoon, nakakasunog. Maraming salamat. Hirap magpatawad, hindi mahirap ang gumawa ng mabuti dahil nasa finished work of Jesus Christ of Nazareth sa krus. Lord, maraming salamat dahil ni-rescue mo kami. Saan sabi niyo po sa us settle this. Let us settle this. Let us settle the matter. Dahil gusto mong makabalik kami sa iyo. Maraming salamat. So, napaka taas na pasensya, napakalaking grasya at pag-intindi sa amin, Panginoon. Lord, I declare restoration of our first love, Panginoon, sa pagkamatay mo sa cross. Dahil useless ang isang bagay na gagawin namin, pero wala na pala ang first love namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa reminders na ito. And equip your people, Lord. Marami ang